Ang video na ito ay based po sa personal experience ko and para po ito sa mga nagbabalak na magtrabaho as domestic helper sa ibang bansa. Para naman maihanda niyo ang sarili niyo sa mga posibleng mangyari or realidad ng buhay sa ibang bansa as domestic helper. So para po sa akin, ang pag-apply po ng domestic helper, ang isa sa pinaka-easy or pinaka-mabilis na way para makapagtrabaho tayo abroad. Lalo na kung first time mo pa. So, para siyang like, ito yung pinaka magandang first step. Kung for example, hindi mo afford yung mga placement fee, mga ganun. Kasi maraming agency na nag-o-offer na walang placement fee para sa mga domestic helper. Hindi katulad kapag for example, skilled worker yung i-apply mo, ay posible na malaki talaga yung placement fee, malaki yung gastos, and medyo matagal din yung process bago makaalis ng bansa at maraming requirements of course. So yung sa akin naman po na experience, I think I was 25 years old nung nag-abroad po ako sa Taiwan bilang caretaker. Ang trabaho po ng caretaker ay parang half caregiver and half domestic helper. Kasi meron kang aalagaan na matanda. Pero at the same time, ikaw din yung magluluto ng pagkain nyo, maglilinis ng bahay, at iba pang gawain ng bahay. Ngayon ang tanong, ano ba yung trabaho ng domestic helper? So ang domestic helper naman po, sa madaling salita, ay katulong ang trabaho. So ikaw po yung maglilinis ng bahay, magluluto, maglalaba, lahat ng gawaing bahay. And kadalasan, may kasama ring pag-aalaga ng bata or pag-aalaga ng matanda. So, depende sa employer. So, lalo na kung, for example, maraming anak yung employer mo, and actually, very common din ito sa Arab countries na may alagaan kang bata. So, hindi ko naman nila lahat ha, kasi may iba na wala naman at hindi naman ganun karami, pero may iba na meron. So, case by case, depende na lang talaga sa employer mo. So kapag DH ka or domestic helper ka sa ibang bansa, madalas stay in po talaga. So hindi pa ako nakakarinig na DH na hindi stay in. Madalas stay in talaga. So meaning doon ka titira sa employer mo, sa bahay ng employer mo. So hindi ka pwedeng magstay sa labas kasi responsibilidad ka ng employer mo habang nagtatrabaho ka sa kanila. So madalas kasama din po talaga ito sa contract. Ngayon, bago po tayo makakapagtrabaho as domestic helper, meron po yan siyang training. So, hindi ko na maalala kung gaano katagal yung training before. Basta, after training, makakakuha ka ng TESDA certificate. Kasi isa yun sa pinaka-importanting requirements din ng agency. So, sa experience ko dati, meron kasi akong agency. So, doon kami actually nagstay sa agency. I think mga 2 months akong nagstay sa agency bago ako nabigyan ng contract. So, nung time na nagstay ako sa agency, may parang tinetrain kami. Ako yung parang schedule yun, kung sino yung magluluto. So, doon ako na-train magluto at saka maglinis ng bahay, mga ganun. And at the same time, yung language din. And then, yung agency, yung nag-guide sa amin, paano i-process yung mga requirements, saan dapat kunin yung mga requirements na yun. And lahat talaga ng process ay ginaid kami ng agency. And then, yung agency na yun ay located po sa Manila. So, kasi ako ay from Davao, so talagang lumipad papuntang Manila para lang mag-apply as a caretaker sa Taiwan. So, noon, 'di ba, before hindi pa uso yung mga vlogs. Hindi pa uso yung mga vlogger. 'Di ba? So, before wala kaming napapanood ng mga nagshi-share ng mga totoong situation nila, totoong buhay nila abroad. Kaya masasabi ko talaga, swerte yung mga mag-a-abroad ngayon dahil marami na silang idea, marami na silang nakikita or napapanood ng mga videos about sa personal na story ng mga kababayan natin na nasa ibang bansa. So, meron na silang idea
sa realidad ng buhay abroad at hindi na kayo masyadong mabibigla pagdating nyo sa ibang bansa. Before kasi hindi pa uso yung mga vlog-vlog, no? Kung alam kung nauso pa yung mga vlog-vlog, baka nag-vlog na din ako nung nasa Taiwan ako. So kapag babalak po kayo na mag-work as domestic helper, ito po yung ma-advise ko po talaga sa inyo. Be ready emotionally, mentally, and physically. Kung first time mong mag-abroad bilang domestic helper, kailangan hindi lang yung documents yung dapat mong ihanda. Kailangan yung sarili mo ay ready talaga sa bakbakan sa ibang bansa. Ngayon, bakit emotionally and mentally? Kasi meron po tayong tinatawag na adjustment stage. So, mag-a-adjust tayo sa bagong environment, bagong bansa, bagong buhay, bagong employer, bagong mga tao na makakasalamuha. So, imagine, for example, 20 plus ka na or 30 plus ka na, imagine 20 years or 30 years kang nakatira lang sa Pilipinas. Tapos bigla kang mapupunta sa ibang bansa na iba-iba yung culture, iba-iba yung paraan ng pamumuhay. So, mag-a-adjust ka sa culture kung saan ka man na bansa magtatrabaho. And then, yung rules nila, yung law ng bansa na yun. And then, mag-a-adjust ka sa pagkain, of course. No? Hindi na Filipino food yung makakain mo. And then, yung pakikitungo mo sa iba't ibang lahi. So, meron po iba na meron silang kasamang Filipino na helper din sa employer nila. Pero very rare po yun. Hindi po ganun madalas ang nangyayari. Kasi meron din talaga na ikaw lang mag-isa yung helper sa bahay ng employer mo. And then, for example, kung meron ka mang kasama na helper, possible din na hindi Filipino. Mataas yung chance na ibang lahi yung worker na makakasama mo sa employer. So, yun, communication, lalo na kung hindi marunong mag-English yung employer mo kasi very common din ito talaga sa ibang bansa. For example, kung marunong man, very yung basic English lang yung alam madalas. Kaya ikaw na worker, ikaw talaga yung mag-a-adjust na mag-aral ng language nila. And sobrang makakatulong po talaga yun. Bawas stress sa trabaho mo kapag marunong kang makipag-communicate sa language nila. So, sa ibang bansa, maraming bawal na sa atin sa Pilipinas ay normal lang. So, kailangan po natin talagang doble ingat talaga sa ibang bansa. Kailangan natin respetuhin yung batas at saka yung culture nila. Kasi kahit na Philippine passport holder po tayo, kung nandun po tayo sa bansa nila nagtatrabaho, yung law po nila doon ang masusunod. Kaya as in, ito talaga yung masasabi ko, respetuhin natin yung culture nila para iwas problema. Mas maganda po talaga na maaga pa lang, for example, nagbabalak ka pa lang mag-work or nag-a-apply ka na sa agency, so alam mo na kung saang bansa ka magtatrabaho. So habang maaga pa lang, ay i-familiarize mo na yung language ng bansa na pupuntahan mo, kahit basic level lang. Kasi malaking tulong talaga. Ayun nga sa na-mention ko, mababawasan yung stress mo sa trabaho. So ngayon, kasama sa emotional at mental challenge ang homesick din. Isa din talaga yun sa makakapanghina emotionally and mentally, yung sobrang namimiss mo na ang Pilipinas, namimiss mo na yung pamilya mo. Lalo na kung meron kang anak, meron kang asawa na naiwan sa Philippines. Grabe yung homesick, grabe yung lungkot talaga na mararamdaman mo sa abroad. And lalo na kung mag-isa ka lang, wala kang makakausap na worker din, ganun, which is, yun yung very common talaga na situation ng mga domestic helper, mag-isa sa employer nila. So, ayun, malungkot talaga. And then, for example, kapag nagkakasakit, ikaw lang talaga yung mag-aalaga sa sarili mo, literal na mag-isa ka lang talaga. So, kailangan ready ka po sa ganung situation. Sa experience ko naman, kapag nalulungkot ako dati sa Taiwan, kasi hindi talaga maiwasan yung homesick, no? Nanonood lang ako ng funny movies, mga funny series.
kapag meron akong time, for example, tapos na yung trabaho ko, yun yung palipas oras ko. So, iniiwasan ko talagang manood ng drama kasi parang matitrigger talaga. I mean, mas malulungkot ka kapag manonood ka ng drama. So, iwasan niyo po yun siya hanggat maaari. And for example, kung mahilig ka magbasa ng libro, so ipagpatuloy mo po yun. Magdala ka ng libro papunta doon sa trabaho mo. Kasi malaking tulong talaga kung may ano ka, yung parang may hobbies ka para ma-divert yung lungkot at stress mo sa ibang bagay. So, hindi ka masyadong focus na na-homesick ka, malungkot ka, hindi ka mafo-focus doon. So, medyo mababawasan yung lungkot at stress mo. And then, kailangan mong maging handa physically kasi pagdating mo sa abroad, meron pong mga trabaho na never mong inakalang makakaya mo pala. So, sa totoo lang, tawang-tawa ako kapag naalala ko yung sarili ko noon nung nagtatrabaho ko sa Taiwan. Kasi sa pamilya namin, di ba, ako lang yung babae, ako din yung bunso. So, parang prinsesa talaga ako sa bahay. Hindi ako marunong magluto dati, hindi ako marunong maglinis ng bahay. Tapos, bigla na lang akong napunta sa Taiwan. And part ng trabaho ko yung magbubuhat ng yung malaking galon ng tubig. Ganon, tig 5 or 6 na galon ng tubig kailangan kong buhatin paakyat sa second floor. So, yung trabaho na yun, never ko talagang nagawa yun sa Pilipinas kasi 'di ba yung nagbubuhat yung mga kuya ko, yung mga kapatid ko kasi nga 'di ba bunso ako at babae ako. So sila yung nagbubuhat, sila yung mga gumagawa ng mga mabibigat na trabaho. So nung nasa Taiwan ako na yung gumagawa nun. And alam mo yun, naisip ko na ay pwede na pala akong maging kargador pag uwi ko ng Pilipinas. Malakas na yung braso ko para sa mga pagbubuhat ng mabibigat. Grabe talaga. So, ayun, lahat ng mabibigat, lahat ng mahihirap na trabaho na hindi ko kailanman ginawa sa buong buhay ko ay nakayanan ko naman pala doon sa Taiwan. So, kapag gusto niyong magtrabaho as domestic helper, expect the unexpected talaga. So, about naman sa employer, no, kasi may mga nakikita din akong mga post about sa situation nila sa employer, iba-iba talaga. So, sa totoo lang, ang pagtatrabaho as domestic helper sa ibang bansa ay swerte-swerte lang din po talaga sa employer. May mga employer na sobrang mabait, maunawain, mapagbigay, lahat. As in, rerespetuhin ka talaga as a tao. Kasi 'di ba may iba din na employer na ang tingin sa'yo talaga ay slave ka talaga. Hindi tao ang tingin sa'yo. Parang ang tingin sa'yo ay kalabaw na hindi napapagod. May ganong employer. Yung iba naman masama yung ugali. As in, doon talaga masusubok yung pasensya mo at tibay ng loob. Depende talaga sa employer mo. Sa experience ko naman po sa Taiwan, dumaan po ako sa 6 employer. Yung 3 doon ay sa part-time ko. And then yung 3 naman ay meron talaga akong contract. So, sa 6 na employer ko ay iba-iba talaga yung ugali nila. At iba-iba rin talaga yung naging sitwasyon ko sa bawat employer na yon. So, may magaan yung trabaho. Meron naman yung sobrang hirap. Meron naman yung iba na sobrang challenging talaga. At meron din yung sobrang stressful na employer. Kaya kapag kayo po ay gustong mag-work as a domestic helper, tandaan niyo po talaga na wag na wag niyong i-compare ang situation niyo sa ibang domestic helper kasi mas lalo kayong madi-discourage sa trabaho niyo. For example, may nakita kayo na or may kakilala kayo na ang sarap-sarap ng buhay niya doon sa employer pero sa'yo ang hirap. So wag mong i-compare kasi iba-iba po talaga, iba-iba yung mga ugali ng mga tao, 'di ba? So wag mong i-compare. Tingnan mo kung ano yung maganda sa case mo, ano yung okay
sa situation mo, doon ka mag-focus, wag ka mag-focus doon sa hindi magandang situation kasi mas lalo kang mai-stress talaga kapag ganun. So, dati, ang lagi ko talagang iniisip, no, ang pinaka-importante ay pinapakain ako ng employer ko at hindi ako sinasaktan. Yun yung palagi kong iniisip. And palagi ko din iniisip na mas may marami pang nasa pinakamahirap na situation ngayon pero nakaya nila. Ako pa kaya hindi ko makakaya. So yun yung palagi kong naiisip. Pero kung sa tingin nyo naman na sobrang stress na talaga kayo, na parang mababaliw na talaga kayo sa sobrang stress dahil sa ugali ng employer nyo, syempre no, kailangan din natin isipin yung sarili natin. So ako, after ng 1 year na tiniis ko yung employer ko, nag-change employer po ako. Pero ang problema kasi, sa iba't ibang country, iba-iba din. Merong country na pwedeng mag-change employer, meron ding mga countries na hindi talaga pwedeng mag-change employer. For example, sa Hong Kong, 'di ba, sa pagkakaalam ko yun yung naririnig ko madalas na hindi pwedeng mag-change employer sa Hong Kong. Kapag gusto mong tawag niyan, terminate ng contract, ay talagang uuwi ka ng Pilipinas. And same din sa Arab countries, I think, hindi lang ako sure ha, pero yun din na parang hindi talaga siya possible mag-change employer agad-agad. Pero sa Taiwan, dati, hindi ko alam kung nag-change na ba sila ngayon. Sana may makapag-comment to confirm kung pwede pa bang mag-change ng contract sa Taiwan. Kasi ako dati, sa first employer ko, hindi natapos yung contract. Nag-change employer ako. Pumayag yung broker ko noon. And then, nakakuha ako ng bagong contract. So, possible talaga yun siya. Hindi ko na kailangan umuwi ng Pilipinas. Yun yung naging experience ko sa Taiwan dati. So, may ganun. Pero, hindi ko lang talaga sure sa ibang country kung pwede ba. Kaya, medyo mahirap din talaga kapag, for example, hindi mo gusto yung employer mo. Kung walang mabigat na rason na mag-change ka ng employer, tiis-tiis lang talaga. So ayun, kung meron po kayong plano na magtrabaho bilang domestic helper sa ibang bansa, sana ay nakatulong po itong video. So hindi po ito para takutin kayo, hindi po ito para i-discourage kayo. Yun po talaga yung realidad kapag domestic helper yung trabaho mo sa ibang bansa. Swerte-swerte, may iba na maganda yung situation, yung iba nga 30 years, 40 years na nagtatrabaho sa employer nila dahil sobrang bait ng employer nila. May ganun pong situation. Pero may iba din na talagang hindi sinuwerte sa employer, na talagang masama yung ugali, mga ganun, case by case. So itong mga sinasabi ko po dito sa video ay based po ito sa personal experience ko and realidad po talaga na ito yung madalas na trabaho kapag domestic helper po yung trabaho na gusto nyong i-apply. So at least man lang hindi kayo ma-surprise, no? Hindi nyo pagdating nyo sa ibang bansa, hindi nyo masabi na, hala, ganito pala to, sana pala ganito. Yung mag-regret ka na kasi hindi mo alam yung situation, yung magiging situation mo sa ibang bansa. So, at least, kapag napanood nyo itong video ay magkakaroon kayo ng lakas ng loob. Alam nyo na kung ano yung mga dapat ihanda bago kayo mag-apply or magtrabaho as domestic helper sa ibang bansa. So, sana po ay nakatulong ito. And syempre, kung meron po kayong mga questions, and kung gusto niyo pong mag-share ng experience niyo, kung kayo po ay nakapagtrabaho na as domestic helper, please i-share niyo po sa comments. Gustong-gusto ko pong mabasa yung mga naging experience niyo po dati.